Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47. Mayor Nestor Archival nagpakitabang na sa pagsulbad sa krisis sa basura. Canlaon Volcano sa Negros Oriental nagpabilin sa Alert Level 2 human sa iyang pagbuto kagahapong adlaw. 12 anyos nga dalagita nga walo na kaadlong gipangita nakita ng patay. Suspect na dakpa. Lalaki nga nibalibad sa nagsugo pagpapalit og shabu. Gipusil. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot atong Sibya sa tibuok kalibutan maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sayri 47. Ug karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, Mayor Nestor Archival mihangyo sa ubang mga opisyal o environmental groups nga tabangan sa pagsulbad sa krisis sa basura. Ipabili hinuon nila ang hugot nga pagpatuman sa waste segregation sa dakbayan sa Sugbo. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Ang ako lang na we are one. Barangay, the city is one. And we have a crisis. We need to help each other, not target each other. Kini na lang ang nimong hangyo ni Mayor Nestor Archival ngadto sa mga konsehal, barangay officials ug ubang environmental groups ning nasinating krisis sa basura sa syudad sa Sugbo. Sa kasamtangan, ana sa 500 ka tonelada sa mga basura ang mahipos entero syudad sudso sa kaadlaw. Apan, anaara sa 150 tons ang kayang mahakot ug ilabay ngadto sa gitaganang labayanan sa kalungsuran. Pipila sa mga nasugatang problema karon mao ang availability sa mga truck, schedule sa paglabay sa mga basura ug ang gilayon karon sa iyang labayanan. Laumang magsugod og hauling sa mga basura sa lungsod sa Aluginsan sa labing daling panahon. Gikatingala no sab sa mayor nga mas gipalabi ang matud pa pamulitika o pagkwestiyon sa kasamtangang liderato bahin sa paghipos sa mga basura human sa nitabong trahedya sa Binaliw landfill nitong Enero. Ang uban, dili man sila katanaw unsaon paghimo sa scheduling. So muna, ilag yung gusto malabay sa usa ka lugar nga gusto nilang malabayan aron ma-free ang ilang garbage truck. Mapasayon. So muna nangitabo. Apan nagpabiling hugot ang syudad sa pagpatuman sa waste segregation ug mas istriktohon kini sa mosunod pang mga buwan. Pinagi sa paglain-lain sa mga malata ug di malatang basura. Mas mugamay na lang ang mga hakotonon gikan sa kabalayan ug hay nilabay nga to sa mga private landfill nga andam mo dawat. So with that, natay mga 20 tons a day nga ma-save ana, di ba? So naasa atong carbon, it could be something like 15, 20, 25 tons. So natay more or less 50 tons a day nga ma-save, no? 50 tons times 3,000, that's 150,000 pesos, no? Hinuon abli ra siya sa higayong dapiton sa konseho sa Dakbayan alang sa executive session bahin sa waste management. Samtang bukas ang buhatan sa mayor sa mga sugyot o mga mas mainungdanong solusyon gikan sa environmental groups bahin sa mas responsableng paghipos sa mga hugaw sa palibot. We're doing the best we can in order to manage this waste. So mangita man hinuog loophole, mangita problema nga ang mga tao para ra sa ang garbage para ra sa mga dato. No, it's not, it's wrong. Gian Navarro, CCTN News. Porsyento sa mga bata nga nabakuhan batok sa vaccine preventable diseases sa Rehiyon 7 miubos. Giawhag ang mga inahan nga mobisita sa mga health centers ug pabakunahan ng ilang mga anak.
Ang kasiran hatod ni Mary Rose Sagarino. Gipahibaw ni Dr. Joshua Brillantes, ang direktor sa Department of Health of Region 7, nga miubos ang prosyento sa mga bata nga nabakunahan batok sa vaccine preventable diseases. Mato ni Brillantes nga 60% lang sa 95% nga target ang nabakunahan sa rehiyon. Ubos kini itandi sa gikinahanglan nga level aron makabot ang herd immunity ug maprotektahan ang mga bata batok sa mga sakit sama sa tipdas, polio, diphtheria ug tuberculosis. Giawhag niya ang mga ginikanan nga dadon ang ilang mga anak sa health center aron mabakunahan. Gihangyo usab niya ang mga lokal nga kagamhanan ug health workers nga himuong prioridad ang immunization program aron malikayan ang posibleng outbreak. Sa bahin sa syudad sa Mandawi, gitug-an ni Dr. Debra Maria Katulong nga niminus sa 83% sa tuig 2025 apan mas taas itandi sa average sa rehiyon. Sa tuig 2024, ang Mandawi nakakabot og 93%, samtang pagtuig 2023, milapas sa 95%, hinungdan nga nakadawat sa Dr. Jenner's Award. Gitudlo nga hinungdan sa pagminus ang mga niigo nga katalagman, mga bagyo ug linog miaging tuig. Pero more of kuan gito because of the calamity gid nga nabungkag gid ang mga tao. So this year 2026 ato yung paninghaon nga mabalik ta sa ato ang about 90% na coverage kay nindot na paminahon sa ato abang nga ang atong mga bata diri sa Mandawi City protected gid siya against the vaccine preventable diseases no kay lisod na og nay usa matakdan magtakod-takod na gid na sa ubang mga bata. Padayon usab ang ilang pagpahigayon og house-to-house visit alang sa mga wala makatunga sa schedule. Ingon man ang pagpadayon sa information campaign, pagpasabot sa mga ginikanan sa importansya sa mga bakuna. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Kanlaon Volcano sa Negros Oriental nagpabilin sa Alert Level 2 bisan sa iyang kusog nga pagbugwak kagahapon. Dali nga miresponde ang DSWD Negros Island Region aron matabangan ang mga residente. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Nagpabilin sa Alert Level 2 ang Canlaon Volcano sa Canlaon City, Negros Oriental. Bisan og subli kining mibugwak og baga kayong abog. Matod sa FIVOX, natala ang kusog ng explosion Huwebes pasado alas 4 sa hapon diin, milanat kini og 2 minutos. Niabot og 2 kilometros ang gitas-on sa nimong bagang pagbuto sa abog og ana sa southwest ang iyang direksyon diin nakaapekto kini sa mga silingang dapit. Hugot ng gibantayan sa state volcanologist ang 4-kilometer radius permanent danger zone diin walay gitugutang tawo nga makasulod sa pagkakaron. Ipaibaw ni Canlaon City Mayor Batcho Cardenas nga on standby na ang mga emergency teams ug rescue vehicles aron pag-atiman o pagsalbar sa mga tabangonon. Suspendido ang klase karon sa Canlaon City ug gipainumduman sa mayor ang ilang mga konstituente nga mangandam sa ilang emergency bag. Samtang hugot na gibantayan ang bulkang nagsumpay sa Negros Oriental ug Negros Occidental. Dali usab nga miresponde ang mga sakop sa Department of Social Welfare and Development Negros Island Region ngadto sa mga apektadong nanimuyo. Kapin 200,000 ka mga family food packs, non-food items ug ubang relief goods ang giandam nila karon aron iapod ngadto sa mga namakwit. Subay kini sa mando sa kadagkuan sa ahensya nga tabangan sa labing daling panahon ang mga nanimuyo ning panahon sa emergency hangtod nga sila magpabiling luwas. Gian Navarro, CCTN News. Nadawat na sa mga kabomberuhan ang mga bagong communication equipment gikan sa Lapu-Lapu City Government. Gituno ni Mayor Cindy King Chan ang 18 ka mga mobile-based radios nga bagong handheld radios o usa ka repeater ngadto sa BFP Lapu-Lapu City. Gamito ng maong mga kahimanan alang sa mas klaro ug paspas nga pagtubag sa mga bumbero panahon nga adunay dinali ang tabang sa gawas. Sumapa ni Mayor Chan nga makatabang ang mga bagong communication device aron mas mapangandaman pa ang pagresponde sa ilang mga frontliners. Pinaagi niini masiguro ang daling pagsalbar sa mga tabangunong residente sa matag alarma. Gisabutan sa mga opisyal sa dakbayan sa Sugbo o mga tagdumala sa Cebu-Cordova Link Expressway ang pagpatukod sa Guadalupe Ramp. Nag-abot sila si Cebu City Mayor Nestor Archibal, Cordova Mayor Cesar Didoy Suan o si Silex President Alan Alpon o gituki
kung idayon pa ba ang maong 3 billion pesos nga proyekto. Nahunong ang maong infrastructure project tungod sa kakulian sa iyang agianan dinanaa ang mga nanimuyo. Nakita ni Archibald nga adunay dakong bintaha ang Guadalupe Ramp aron dili na matanggong og dugay diha sa South Road Properties ug makaagina sa katulunga Taytayan. Gisabutan usab sa mga opisyal nga ang kasamtangang toll rates ug hugot nga mga lagda sa trapiko. Mosunod, 12 anyos nga dalagita nga walo na kaadlong gipangita nakita ng patay, suspect na dakpan. Kana ug daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ito ang programa kung saan magko-collaborate ang ating mga ozone na doctors para ibahagi ang kanilang kaalamang medikal. Pag nasira, syempre, wala nang function. Yun ang, doon pumapasok yung mga, ano yung action ng ozone therapy. The blood carries that oxygen. Matag episode, among ipaambit ninyo ang mga healing testimonies. Hindi na ako makapagtrabaho, hindi na ako... Wala, talagang wala na. Kaiga na lang ako. Dahil sa ozone therapy, gumaling ako. This is your path to a new start. Ozomed Wellness Clinic New Start. Napapanood every Saturday 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules, 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhilang sa CCTN Channel 47. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise.
Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Ang kinabuhi, puno sa hagit. Sugpil na ka, Dri, ha? Ay, paginarte! Pagdita ka! Puno sa pangutana. Bata pa gani ka kayo? Nagpuyab-uyab na ka? Kinsa man ang mukhang masagitin ako din ay karoon ha, kinsa! Kung sibuti mo'y pasabot, Daddy. Puno sa luha. Pagpili pa, ako nga imong anak o kanay imong mga babae. Kasuko. Yung nananado pa. Ano itang kani Papa? Apan bisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan, aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Mga laman, hanap na. Dear Tatay, Tunog na unlod na. Nganong handungon man. Waylaing paagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinahanglan nga doon natay relasyon kang Hesus. Hangtod sa layan natong panaguban, daghang salamat. Shalom. Tunog na unlod na. Sorry, ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag-sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight the transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Balik sa atong mga balita, Cebu Governor Pamela Baricuatro ni mando sa kapulisan aron palawman ang investigasyon sa kasong pagpatay sa 12 anyos nga dalagita didto sa siyudad sa Toledo. Ang kasayuran ihatod ni Randy Gurion. Gimando ni Cebu Governor Pamela Baricuatro ang mga otoridad sa probinsya sa Sugbo nga palawman pa ang investigasyon kalabot sa nahitabo sa 12 anyos nga dalagita kinsa napalgang nadugta na ang lawas. Gikasubo ni Baricuatro ang nadangatan sa dalagita nga si Crystal Joy Lagaras Abarquez kinsa gituang brutal nga gipatay ug na-recover ang patayng lawas human sa 8 ka adlaw sa dakbayan sa Toledo. I don't know, it's really sad when you lose a child. It's unbearable and I don't know how I can even comfort them knowing na losing a child is the worst thing that could ever happen to a person. Lisod kaayo. Matod sa gobernadora nga usa sa nakita niyang posibleng rason sa pagsipa na usab sa susamang insidente ang iligal nga drogas. Hinungdan nga gusto niyang mas pahugtan pa sa kapulisan ang pagsusi sa mga dapit nga posibleng kalutsan sa iligal. But I will have it investigated. That's why I'm on my way out because I want to talk to PNP regarding this. Yesterday, we just had a meeting sa Provincial Council for the Protection of Children and then karon na ay bata nga namatay drug-related. Subay niini, gikatakda ang usa ka tigom nga himuon sa gobernadora tali sa kapulisan sa pagsiguro nga dili na mausab ang brutal nga insidente. Randy Gurion, CCTN News.
Subay sa maong balita, misanong og gipalawman gilayon sa kapulisan sa Toledo City ang investigasyon sa brutal nga pagpatay sa 12 anyos nga dalagita. Kagahapon, nakita na ang patayng lawas sa biktima nga giilang si Crystal Joy Lagaras Abarquez nga gihiktan sa punuan sa kahoy sa Sitio Paho, Barangay Ibo ug nagsugod na pagkadugta. Matod sa PNP nga gituhang gitangag sa iro ang tiil sa biktima, sanglit na buwag na ang ubang bahin sa lawas niini. Nadakpan o gibalhog karon sa presuhan ang dinakpang si alias Ruel og pasakaan og kasong rape with homicide. Matod usab sa kapulisan nga ang gitumbok nga suspect adunay kasong rape kaniadto sa Iloilo. Package 1 sa Cebu Bus Rapid Transit Project maggamit na sa publiko karong Marso. Gisiguro sa Department of Transportation nga way masugatang kahasol sa higayon nga mag-operate na kini. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Atol sa usapang budget natin forum kaganiha sa DepEd Ecotech Dakbayan sa Sugbo. Kitaho sa Department of Transportation nga ablihan na nga to sa publiko ang Package 1 sa Cebu Bus Rapid Transit karong Marso. Mato ni Secretary Giovanni Lopez nga 97% nang nahuman ang istruktura sa CBRT gikan sa Osmeña Boulevard hangtod na sa Cebu South Bus Terminal. Giatagan na lang karon og pagtagad ang paghanay sa agyanan sa mga bus nga exclusive ra sa CBRT aron mahapsay na ang tanang mga pasahero sa higayong magamit na kini sa hingpit. Mabot sa 990 million pesos ang gigasto alang sa Package 1 sa maong infrastruktura. Meron lang kaming inaayos as to that 3%. Dito na po yung pumapasok yung katanungan ni Sir na kahit pa paano yung hiccups na maiiwasan namin, mababawasan namin. Ipagandaman usab sa DOTR ang laing option nga ilang pahimuslan sa higayong dili na lugwayan ng deadline gikan sa World Bank aron mapunduhan ang CBRT. Usa sa mga gikonsiderar sa ahensya mao ang public-private partnership aron mapadayon ang katukuran sa naibiling duha ka package. Ingon man ang pag-manage niini. It's very difficult for us to say that we're looking at this one particular entity. Kasi there may market sounding. To make it, parati naman ang sinasabi natin, it must be transparent in order for that person to be more accountable later on. Nagpadayon ang isgutanan bahin sa pagpatukod sa bus station sa CBRT at tubangan sa Cebu Provincial Capitol Building. Usa sa mga gikonsiderar mao ang mamahimong itsura aron dili makalapas sa mga heritage laws diin protektado ang entero palibot sa Capitol Compound. Ito po ay kasama sa mga options na binibigay natin sa provincial government, lalo na sa pangunguna ni GovPam. At ito po ay handa po ang DOTR na implement po kung ano man po yung maging desisyon. Samtang mag-agad ragyapon si Gobernador Pamela Baricuatro sa masakop sa Hunta Provincial ug ubang mga opisyal sa Sugbo bahin sa katukuran sa mga bus station. Sabutan nila sunod semana ang ilang baruganan nga mo itunol ngadto sa National Historical Commission of the Philippines kun NHCP. National Commission on Heritage sent us a letter and said that they will depend on us. We want to know our opinion on this one regarding kung ibutang ba sa median, sa center or sa side ang BRT. Gian Navarro, CCTN News. Nanggawas nga report kabahin sa Duterte Aquino tandem gipadaplin. Daling giklaro ni Senador Bam Aquino nga dili siya modagan pagka-vice presidente sa maabot nga 2028 election. Ang kasayuran nihatod ni Randy Gurion. Walay plano nga mudagan pagka-vice presidente sa maabot eleksyon sa tuig 2028. Kini mo idaling giklaro ni Senador Bam Aquino human migawas ang report alang sa posibleng Duterte Aquino tandem human gipadayag ni Vice Presidente Sara Duterte ang iyang posibleng pagdagan pagka-presidente sa umaabot eleksyon. Minggawas ang balita kabahin sa ilang posibleng tandem human na mahayag si Aquino nga ideal nga dinhi sa Pilipinas. Himuon ang hearing sa kaso ni Presidente Rodrigo Duterte nga anaa karon sa International Criminal Court kun ICC. Dali usab nga giklaro niini nga iyang girespeto ang mga proseso sa ICC batok sa kanhi presidente. Gidugang niini nga angayang ipadaplin una ang politika ug mao'y tutukan ang krisis sa edukasyon, unemployment o kawalay trabaho ingon man ang korupsyon.
Isip chairperson sa Senate Committee on Basic Education, mo'y tutukan ang mga balaod nga mapuslan sa katawan ilabi na sa mga kabataan ug estudyante. Kinisama na lang sa Classroom Building Acceleration Program, CUNCAP Act, Citizen Access and Disclosure of Expenditures for National Accountability o Kadina Act, Party List System Reform Act ug daghan pa. Nasayran si Aquino na pili pagka-senador sa miaging eleksyon ug anaa pa sa iyang unom ka tuig nga termino ug kwalipikado pa alang sa re-election. Randy Gorion, CCTN News. Gipanguluhan na sa kaniadtong broadcast journalist ang Land Transportation, Franchising and Regulatory Board kon LTFRB 7 isip mao'y bag-ong regional director. Gihulipan si Alexis Joseph Alho Bindiho ang kaniadtong OIC director nga si Eugenio Ibo Jr. human sa kapin usa ka buwan nga pagdumala sa ahensya. Giyawhag ni Bindiho ang mga sakop sa LTFRB 7 nga ipadayon ang katakos o professionalism ngadto sa public transport sector. Dugang paniya nga makabot usab ang kalampusan sa maong ahensya kung magtinabangay ang tanan nga mga empleyado. Nakigadialogo karong adlaw si Bindiho sa public transport operators sa lalawigan sa Bohol aron makapadangat sa ilang mga suliran. Mga kanipurok leader sa miaging administrasyon sa syudad sa Mandawi mikuha sa ilang sweldo. Samtang mga clean and green personnel dungan usab nga mikuha sa ilang suhulan. Ang kasayran ni hatod ni Mary Rose Sagarino. Nidagsa kaganinang buntag ang mga kanhi-purok leader sa nagkadayang barangay sa syudad sa Mandawi aron pagkuha sa ilang sweldo. Sila mga purok leader sa miaging administrasyon, ilang gikuha mao ang ilang allowance para sa buwan Marso ug Abril tuig 2025 nga nagkantidad og kapin libo matag buwan. Wa pa sa sure og makuha pa namon kay wa may klaro gud ang lista, wa may klaro kay nagkatibulaag man may matusaon na kay gibay barangay Manila hapsay kaayo nya karon kay sagol tanan. Kasagol man tanan ang barak. Matod sa mga purok leaders nga wala na ma-renew sila sa paglingkod sa bag-ong administrasyon ni Mayor Tadeo Junquiuano human sa iyang kadaugan sa May 2025 elections. Sa usa ka mensahe, matod ni Attorney Gonzalo Maligon ang City Administrator nga 5 pa ka buwan ang kuhaunon sa mga purok leaders nga sweldo gikan Enero hangtod Mayo tuig 2025 tungod matod pa sa kalangay sa miaging administrasyon. Matod ni Maligon nga gischedule na ang para sa Enero ug Pebrero samtang ang para sa Mayo ang nakuha na ni adtong Disyembre. Dugang pa ni Maligon nga ang wala nila pag-renew subay sa pagminus sa mga empleyado tungod sa nanubra nga gidaghanon nga moabot sa kapin 10,000. Samtang nikuha usab sa ilang sweldo ngadto sa City Treasurer's Office ang mga clean and green personnel sa nagkadayang barangay. Matagbuan sila maglinya sa City Hall pagkuha sa 4,500 nga sweldo. Ang syudad ni plano nga ipaagi sa ATM ang sweldo aron mapadali ang pag-release. Nagkuan namin, nag-process namin sa among ATM. Dili man pas diri nga kung magdungan min barangay daghan mag-abot mas may tong ATM kay for example lisod na ron o di pa nimo kinahanglanon pwede pa nimo sunod adlaw ron. Itinguha nga mapatuman og mapasud na sa ATM ang sweldo sunod buwan. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mosunod, lalaki nga nibalibad sa nagsugo pagpapalit og shabu, gipusil. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ito ang
ang programa kung saan magko-collaborate ang ating mga ozone na doctors para ibahagi ang kanilang kaalamang medikal. Pag nasira, syempre, wala nang function. Yun ang, doon pumapasok yung mga, ano yung action ng ozone therapy. The blood carries that oxygen. Matag episode, among ipaambit ninyo ang mga healing testimonies. Hindi na ako makapagtrabaho, hindi na ako, talagang wala na, nakahiga na lang ako. Dahil sa ozone therapy, gumaling ako. This is your path to a new start. Ozone Med Wellness Clinic New Start. Napapanood every Saturday 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules, 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhilang sa CCTN Channel 47. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Field Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Field Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.fieldproductsnegros.net or our Facebook page, Field Products Dumaguete. Subscribe now. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Balik sa ato mga balita, lalaki nga ni balibad sa nagsugo sa pagpalit o papapalit o shabu, gipusil. Biktima nakadagan pa sa ilang panimay o nagpatawag o ambulansya aron matud sa tambalanan. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Naangol ang usa ka 41 anyos nga lalaki. Humanni po sila sa duha ka mga wa mailhing suspitsado. Alas 2 ang takna ganin ng kadlawon sa sitio Baskio, Barangay Basak Pardo sa siyudad sa Sugbo. Ang biktima nga napa sa Cebu City Medical Center mao si Teodoro Regala Mabasa, 41 anyos, taga sitio Ubca 3, Barangay Kiyot sa siyudad sa Sugbo. Sa investigasyon sa Iniwan Police Station nga samtang naglakaw ang biktima, kalit lang kini nga giduol sa duha ka mga lalaki nga nagsuot og itong nga jacket ug ang usa naka blue nga t-shirt. Gingon nangutana ang duha nga kung aduna ba kini supply sa illegal nga drugas kay mo palit sila. Sa dihang gitubag nga wala si stock, gikalit lang kini sa pagpusil tumong siyang liog. Bisan nga samaran nakadagan pa ang biktima ug mipauli silang panimay sa City of Catres sa Barangay Kiyot. Ang iyang pamilya na ang nanawag sa ambulansya sa Emergency Medical Services sa kagamanan sa Dakbe sa Sugbo aron magpahatod sa Cebu City Medical Center. Mato ni Police Lieutenant Colonel Jose Los Baños, ang information officer sa CCPO, nga parehan pa ang gihimong investigasyon sa Iniwan Police Station ug ipangsubay pa ang mga kuha sa CCTV camera sa mga lugar. Based sa statement sa wounded person is
kining maong kuan suspitsado ni kalit lang abot sa iyang namatangan and then namatanaw nga ba siya drugs. Kailan siya, sir? Wala sa nga identity sa suspect. Doon na sila ilang person of interest nga magipatawag sa kapulisan alang sa pagsugod na sa investigasyon. Durugas ang usasakitan o ang motibo tungod sa pamahayag sa mga nakaila sa biktima nga gingong nalambig at matod pa kini sa pagpamaligya og shabu. Arnold Bustamante, CCTV News. Moabot sa usa og tunga sa kilo sa gituang shabu ang nasakmit sa joint operation sa Zuelig Street, Barangay Subang Dako, syudad sa Mandawi kagabi. Nasikop mao ang 22 anyos nga lalaki nga giila nga si alias John og residente sa Barangay Pardo, Cebu City. Human nakuhaan og moabot sa 10.2 milyones pesos sa ilegal nga drogas. Sumala sa report sa Mandawi City Police Office nga sa ilang validation, nasuta nga gikonsiderar kini nga high value individual nga usa ka pusher o user. Gingong moabot sa 2 ka kilo matag semana ang mabaligya nga ilegal nga drogas. Nakasuhan og nakagawa sa tuig 2024 apan giingong nagpadayon sa iyang bisyo. Kapin o sa kagatos ka milyon ka pesos nga kantidad sa mga pinayuhot nga sigarilyo nasakmit sa kapulisan o sa Bureau of Internal Revenue 7 ang duha ka mga dagkong budiga o tindahan sa merkado sa Inayawan o sa Carbon. Ang maong mga pinayuhot nga mga sigarilyo ang wa mobayad og buhis gikan sa dakbayan sa Zamboanga. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Kapin sa kagatos ka milyon ka pesos ka balor sa mga pinayuhot nga sigarilyo ang nasakmit sa Cebu City Police Office uban sa Bureau of Internal Revenue sa managlahing lugar sa dakbayan sa Sugbo kagahapon. Unang girumbo sa kapulisan mao ang usa ka bodega sa sulod sa merkado sa Barangay Inayawan sa dakbayan sa Sugbo alauna ang takna sa hapon din gatusan ka mga karton sa laing brand sa sigarilyo ang ilang nakuha. Gisunod usab ang usa ka dakong tindahan sa Carbon Public Market din gatusan usab ka karton ang nasakmit sa kapulisan sa pakigalayon sa BIR. Mato ni Police Colonel George Ilana ng hepe sa kapulisan sa Sured sa Sugbo nga nakadawat sila og intelligence information may kalabutan sa pagkatap sa smuggled nga mga sigarilyo nga wala mobayad og buhis sa gobyerno. Human makadawat og impormasyon subay sa kamanduan sila ga PNP Chief nga si Police General Jose Melencio Nartatis Jr. og ni Police Brigadier General Rodrigo Maranan ang hepe sa Piero 7 mihimo dayon sila og monitoring surveillance. Dunay mga tindahan o mga wholesaler nga namaligyag counterfeit nga mga sigarilyo nga tungod ani mihimo sila og test buy din nagpositibo nga tinuod ang impormasyon. Gilusad dayon ang dungan nga operasyon sa mga police station sa pagpangulo ni ilanan uban sa representante sa BIR nga mo'y niskan sa mga sigarilyo kung mibayad ba kinig buhis o sa diaga nakita nga wala mibayad og buhis ilag-ilayon ni nga gipang sakmit ang maong nga mga sigarilyo. Nabantayan ni ilanan nga kasagaran sa mga karton nga nakuha nila nakaputos pa kinig plastic nga nagpasabot nga bag-o pa kinig nga naabot o gipadala din sa Sudan sa Sugbo gikan sa ilang lugar. Kuan nga declared ni Agi o kini mga courier parcel courier services kung makita nimo ang packaging so meaning I think wa siya mo abot as a bulto jud nga nakadaw daghan na misdeclared siya kung nakita man tayo ninyo naman may video dito sa iyang packaging misdeclared siya, declared as tea, ang uban gi-declared as wall decorations, lain-lain lang niya og yun sa pagpa losot, meaning wala siya moabot og bulto ingon ani kadaghan diretso anam-anam siya ato napundok siya dito sa usa ka warehouse. Sa Inayawan nga operation dunay duha ka mga tawo ang nadakpan nga gipaubos pa sa investigasyon samtang sa Carbon dunay duha ang gipangita pa. Si Bernardino Paul Somera Jr. ang Chief Revenue Officer 4 ubos sa Regional Investigation Division sa Bureau of Internal Revenue RR13 sa dakbayan sa Sugbo bibutyag ang ilhaga na sakmit ka mga pinayuhot nga sigarilyo gikan kini sa dakbayan sa Zamboanga. Iyang gibutyag kasagaran sa kalapasan sa mga sigarilyo wala mo bayad og excise tax sa gobyerno. Sa may tuig lang gibutyag ni Sumira nga moabot ngadto sa 300 million pesos ang nalugi sa gobyerno nga buhis ikan sa mga pinayuhot nga sigarilyo ug mosaka pa kini human sa mga sunod-sunod nga operasyon. For last year siguro meron kami estimated tax due na mga 300 million siguro. For last year's operation only. Do we have information, sir, kung paano nila pinapapasok dito sa atin yung mga ganitong produkto? Yung kanina, yung sa Inayawan, ang mode nila is through
through courier. Ito na ba na sa BIR nga aga mga nasakmit karon nga mga illegal nga sigarilyo, moabot og 100 million pesos ang meron nga buhis. Wala pa labot ang kinatibok ang balor nini tungod kay nagpadayon pa ang inventaryo. Kalapasan sa Republic Act 8424 kung National Revenue Code ug Republic Act 10643 ang ipasaka nga kaso sa mga nadakpan nga mga sospitsado. Arnold Bustamante, CCTN News. Mao kadtong naglangkob sa ato mga balita sa Sayri 47. Ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Caballes. Hangtod Lunes po sa inyong paboritong tulumanon. Sayri Sayri 47.